Mali ba si John Vic Rimulya? Ha? Sabi niya kasi yung Ayon Hotel na tinuluyan ni dating DPWH Yusek ng yumaong dating DPWH Yusek Catalina Cabral, yung tinuluyan na hotel bago siya namatay ay ano, pag-aari niya rin mismo ito. Kaya lang daw nabili ito o binili ni Eric Yap, yung congressman ng Benguet, na controversial din kasi pareho silang sangkot sa anomalya sa flood control. O yan. Kaya lang ngayon, naglabas ng statement yung hotel management sa pamamagitan ng legal counsel nila. Hindi daw yan kay Eric Yap, hindi din daw kay Cabral. Yun. So anong ibig sabihin nito? Mali ba si Jun Vic Rimulya? O kasi si SILG John Vic Rimulya ang nagbalita o nagbunyag na yung Ayon Hotel na tinuluyan ni ng yumaong dating DPWH si Catalina Cabral bago siya namatay or di natin alam kamatay ay kanya rin palang pag-aari yun. Ayon yan kay John Vic Rimulya. Kay Cabral daw yun eh. Kaya lang nitong 2025, nang mainit na nga itong mga kontrobersya, binili naman ni Congressman Eric Yap ng Benguet. Ito ring si Congressman Eric Yap ay nasa kontrobersya din dahil sa issue ng anomalya sa flood control. So, ano yan kung totoo yan, sinasabi na yan ni SILG John Vic Rimulya, ibig sabihin matagal nang magka-transaksyon si Cabral at si Eric Yap. Yan yung yan yung kaya lang ngayong nung isang araw nag-release ng statement, official statement ang management ng hotel, ng Ayon Hotel. Ang nakapirma ay yung abogado nila, yung legal counsel. Hmm? Doon sa statement ng hotel management sa pamamagitan ng legal counsel nito, sinabi nila na wala namang kaugnayan si ang yumaong dating DPWH si Cabral. Kahit si congressman daw na Eric Yap, wala rin daw. At wala rin daw kaugnayan yung hotel na yon sa mga anomalya sa flood control. Kaya ano daw yan, hindi daw totoo yung mga lumabas na yan na balita. So kung totoo yung sinasabi ng legal counsel ng Ayon Hotel, so ibig sabihin, nagsisinungaling si John Vic Rimulya. Mali ba siya? Pero hindi eh. Sabi ni John Vic Rimulya, naglabas siya ng statement uli. Yung sabi niya, mayroon daw siyang mga dokumento. Mayroon daw silang mga papeles na nagpapatunay na ang may-ari nga talaga niyan ay si dating Yuse Cabral. Pinangalan lang daw sa iba. Pinangalan lang daw sa iba. Ganon din si Eric Yap. Sa kanya yan, pero pinangalan din yung kunwari yung bumili, hindi siya. Pero ano niya, dami niya. Kumbaga trusted aid niya. Hmm? Actually, nung tiningnan yung dating may-ari, parang Engineer Dave Sanchez. Ngayon, itong Engineer Dave Sanchez na ito, nung officer, National President ng PICE, Philippine Institute of Civil Engineers, itong si dating DPWH si Cabral, kasama niya ito. Kaya yan yung yan yung parang ito ngang si Dave Sanchez ay nababanggit din ito na talagang rin ito, parang dami lang ni Yossi Cabral. Ganon din si Ruben Tan, yung di umano'y may-ari na ngayon, yung Ruben Tan. Si Ruben Tan ay dami rin ni ito, tao daw ito ni Eric Yap. Ano ang mga patunay na associated dito kay Eric Yap? Nung tumakbo siyang congressman at may kalaban siya, nag-file siya ng disqualification doon sa kalaban. Ang nag-file ng disqualification itong si Ruben Tan. Kaya pwedeng totoo naman yung sinasabi nila na sa papel hindi si Cabral yung nakapangalan at hindi rin si Eric Yap. Pero yung mga nagpirma ng mga kontrata, nagprontera, naka-front sa mga kontrata ng pagbili, pagbenta, pagbili, ang lumalabas, ang nagbenta ay yung si Dave Sanchez na
na ano, na parang dami lang ni Yussi Cabral. Ang bumili naman ay si Ruben Tan na parang dami lang ni Eric Yap. Pero ang totoo man ng mga may-ari ay si Cabral talaga at si Eric Yap. Yun ang sabi ni ano, ni Junvic Rimulya. Pero pinabulaan na naman yan ng hotel, ano, management. Hindi daw. Kaya matindi ano. Pero yung halaga ng hotel parang 2.5 o 2.6 billion. Kaya grabe ano, grabe talagang pera ang pinag-uusapan dito sa mga anomalyang ito sa flood control. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan. Hmm? Anyway, sa susunod na mga araw, malalaman natin 'yan. Pero tinitindigan ni SILG Junvic Rimulya na hindi hindi siya nagkamali. Sabi niya mayroon siyang mga hawak na dokumento. Suportado ng mga dokumento at mga ebidensya ang kanyang pagsabi na ang totoong may-ari ng hotel ay si dating ang yumaong Yusek Cabral. Ang may-ari na nito ngayon ay si Eric Yap. Mayroon daw siyang mga ano diyan, mga ebidensya, ha, ayon kay, Junvic Rimulya. Kaya hindi siya nagkamali, hindi daw siya nawawmali. Hmm. Anyway, nagpatawag ng imbestigasyon ang Kamara, may mga resolutions na final na sa Kamara sa pangunguna nila Congressman Chel Jokno, Congressman Egay Erese, ni Congresswoman Crisel Lagman Luestro. O yun, nag-press con sila, napanood natin yung press con, talagang pinapanawagan nila na imbestigahan ang pagkamatay ni dating DPWH Yusek Catalina Cabral. Kaya pag inimbestigahan 'yan, pag inimbestigahan 'yan sa Kamara, lalabas 'yan. Bakit nandun siya sa Baguio? Bakit doon? Mag-a-unwind, magre-relax, bakit doon? Pangalawa, bakit sa hotel na yun tumuloy? At kung mapag-uusapan din 'yan. Kaya paborito niya ba yung hotel na yun dahil kanya talaga yun? O yan, lalabas yan. So diyan yan mga kabunyog, mga kababayan. So hintayin natin. Hintayin natin. Totoo ba itong sinasabi ni Junvic Rimulya? Yan, malalaman natin yan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.